Hagdan-hagdan Paul sa barangay Babang Palale. Sa mga oras na ito, nakapana ako ng mangga. Kinana ko na, sayang din, lamang tiyan din ito. Sa mga oras na ito, nalulumbo kami at ako may pinakamaraming tama sa alagad ni Jollibee. Hello guys, follow nyo na kami pasaway ng mundo. Ako pala si Ren. Ako pala si Universe. Ito pala si Earth. So guys, pupunta pala si Daddy sa Hagdan Falls. Sa barangay Silang Palale, kasama ko pala ang mga vlogger ng Tayabas. Let's go! So hindi kami makakasama kasi ayaw kami isama ni Daddy. What's up guys? Pasaway naman na guys ha. Magkakasama na naman ang mga F4. Ano si kasarapan? Daanan nga pala namin ang timba ng mundo. Sa aming paglalakbay, muli namin nadaanan ang Malagonlong Bridge, ang pinakamahabang tulay noong panahon ng Espanyol. Mayroong 44 talampakan at binuo ng 100,000 bloke. At muli sa aming pagtatagpo, ang simbolo ng aming kamayan ay kinakailangan namin mag-ingat sa bawat lakad at biyahe namin ngayong araw. At muli ay dito kami nagtagpo sa Barangay Lakawan, ang tindahan na mayroon ng lahat. Naway maging safe ang biyahe namin ngayong araw. Si ate, taut-taut si ate. Yun, mapapasama sa vlog. 280 ang kilo with feelings. So, pag maganda, bawas 10 pa. Depende sa bola. Shout out kay kuya. Yeah, shout out. Kay pasaway ng mundo. Shout out kay ate. Ito nga pala kaganapan namin ngayong araw. Ay, papunta kami sa Hagdan Falls. Shoutout nga pala dito kay nanay sa nakainan namin sa barangay Silang Palale. At napakasarap ng pagkain at may pre-goto pa sa amin. Ate, shoutout sa inyo. Maniningil sa pamisa. Nakarating na nga kami sa barangay Liwayway. Oo, sakop na ito ng Mauban pero dito lang kami makikidaan. Hindi na namin patatagalin to, sisibat na agad kami. Gusto lang namin ipakita sa inyo na dito ang daan sa pupuntahan namin Hagdan Falls sa barangay Liwayway. Huwag kayong mag-alala, marami pa namang daan. Meron din sa Babang Palale at meron din sa barangay Silang Palale. Ito lang ang aming napili kasi mabilis daw ang daan dito. After 15 minutes ay nakarating na kami. At dito may lumapit sa amin na magtutur guide daw. Sumang-ayon agad kami. Mukha naman si kuya ay mapagkakatiwalaan at siya daw nagiging madalas sa tour guide kapag may pupunta sa Hagdan Falls. Kalahating oras na paglalakad papunta sa Hagdan Falls. Oo, maputik at pangit ang daan. Swerte pa din at mainit ang panahon. Hindi kami dumaan sa may hanging bridge kasi dito sa daan ito tutumbukin namin mismo ang Hagdan Falls. At sa hindi inaasahang pagkakataon ay dito ang pangyayaring magagalaw ni Kang Uso ang bahay ng lulumbo. Lalaglag ang cellphone ko dito sa pagkatrarating kami ni Jollibee. Hindi ko rin inaasahan ang mga gatong pangyayari. At sa pagbaba ni Kang Uso ay may hawakan siyang sanga at dito niya papaltikin ang bahay ng lulumbo. Basta sa mga oras na ito, ako ang namalmaan. Dami kong tama sa ulo, pati na rin sa kamay. 10 minutong paghanap ng cellphone ko, pakita namin sa iyo ang bahay ng lulumbo. Yan ang mga gwardiya ni Jollibee na umatake sa amin. Nakuhanan nga pala ni Maki Vlog ang buong pangyayari. Sobrang sukal talaga ng daan, halos gumawa na talaga ng sariling daan. Buti na lang ang tour guide namin ay may pangharabas. Oo, sobrang delikado kaya sinamahan namin ng dasal ang aming paglalakbay. Makikita niyo naman, pati aking tsinelas ay nasa binti na. Asa kasing mapatigan ng tsinelas katulad ng nakaraang lakbay namin sa kabilang bundok sa barangay Silang Palale. At sa mga oras na ito, naramdaman ko na ang laso ni Jollibee. Sobrang sakit, kumikirot, at para bang namamagana ang aking kabaak na ulo. Ganito na agad ang naisip kong resulta pag uwi sa bahay, huwag naman sana. Oh. Naantay mo may magkamali eh. Araw trending ka yan, oh. Aray ko. Ano? Aray ko. Oh. Kalahating oras na paglalakad sana ay inabot na ng 1 oras at ito ang bumungad sa amin. Napakagandang ilog, isa sa mga likas yaman natin. Sa mga oras na ito, ibibitawan ko kayo muli ng mga salitang kukurot sa mga puso niyong mamon. Talo na naman sa sarili kong kwento. Alam mo yung pinakamasakit na kwento sa buhay ng isang tao? Yun na yung pakiramdam na paulit-ulit ka na lang natatalo, paulit-ulit ka na lang nabibigo, paulit-ulit ka na lang nadidihado, paulit-ulit na lang napupurnada yung mga plano. Kaya eto, mapapatanong ka na lang sa sarili mo, ano kayang kulang sa akin? Ano nga bang mali sa akin? Kung ano nga bang meron sa kanila? Nawala ako,
nawala sa akin. Parang ako na lang ang palaging naiiwang mag-isa. Samantalang yung iba, ang dali-dali lang maging masaya. Samantalang yung iba, ang dali lang nilang nakukuha yung mga bagay na gusto nila, yung mga pangarap tulad ng mga titulo at iba pang mga luho sa mundo. Samantalang ako, eto, todo shared post na lang sa FB. Kasi kung iisipin mo, sadya nga bang may favoritism ang mundo? Parang pili lang yung taong nagtatagumpay sa loob nito. Pili lang yung taong nagiging masaya. At pili lang yung minamahal ng todo. At pili lang yung mga taong may panalo ang buhay. Yung pangarap ng kahit na sino. Hindi ko to sinulat para malungkot ka. Naipamukha sa'yo na talo ka. Sinulat ko to para ipaalala sa'yo na hindi ka nag-iisa. Alam mo bang maraming tao sa mundo ang nalulungkot, ang nadidismaya, nagdududa, nangangamba. Pero alam mo, lahat sila, lahat tayo ay pilit na sumisilip ng pag-asa na sana balang araw, isang umaga, tayo naman ang piliin ng tadhana. Tayo naman ang piliin ng mundo para maging masaya, para magawang may panalo ang buhay na pangarap mo, na pangarap ko. Kaya magpatuloy ka lang. Tara, mag-relapse. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Basta ako, para sa akin at para sa mga taong namumuhay sa mundong ibabaw. Hindi pa rito nagtatapos ang ating paglalakbay. Patuloy pa rin tayong sasakay sa biyahe ng buhay. Habang ako'y nagtatampisaw sa isang tahimik at mapayapang lugar na ito, pakinggan mo ang aking mga bibitawang kataga sa salitang akala. Akala ng iba, pachil-chil ka lang. Akala ng iba, pangiti-ngiti ka lang. Akala ng iba, patawa-tawa ka lang. Yun ang akala nila. Hindi nila alam na sa kabila ng pagngiti mo, sa kabila ng pagiging masaya mo, sa likod nun, may mga problemang hindi mo alam ang gagawin mo. Sa likod nun, hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo. Wala naman kasi tayong ibang choice kundi ngumiti na lang talaga. Tawanan ng mga problema. Kaya kung akala ng iba na pachil-chil ka lang, akala ng iba na wala kang problema, yun ang akala nila. Hindi ba pwedeng magaling lang talagang magdala? Kasi wala namang opsyon kundi lumaban eh. Kaya ikaw na nanonood, alam ko na sa kabila ng pagngiti mo, may mga problema hindi mo alam kung paano susolusyonan. May mga sitwasyon sa buhay na hindi mo alam kung sino yung lalapitan. Humingiti ka na lang, nagiging masaya ka na lang. Gusto kong sabihin sa'yo na ipagpatuloy mo lang yan. Maging masaya ka lang, pahinga ka lang. Then after nun, lalaban ka ulit. Hindi na makalaya, di natalo mo ko bawat gabi. Minumulto kami dito guys. Go! No guys! Patingin mo nga pare kung may tama. Tingin na kayo sa mata. Yeah! Kamukha ni Majin Bunay. Uy, cellphone. Laglag yung cellphone. Laglag. Teka, yung cellphone laglag. Cellphone nahulog. Sa bagin. Ha? Isa pa. Itong kapre ng gubat na ito. Ayan. Ay, duwende kapos. Don't forget to like, follow, and share.